Miss Catherine Bernardo, tinanggihan ng isa sa mga multi-million projects. And Alden Richards, bakit nga ba tila baga nasa ulap cloud ang kanyang pakiramdam ngayon? But before that, if you haven't subscribed, let's talk about this one dahil pinag-uusapan ngayon si Catherine Bernardo and Alden Richards dahil po sila po ngayon ay parang nasa ulap dahil noong June 26, 2025 inulat ng Bombo Radyo Bacolod na kikilalanin sina Alden Richards at Catherine bilang phenomenal box office king and queen sa darating na 53rd Box Office Entertainment Award sa June 28, 2025 sa CPR Auditorium, RCBC Building, Ayala Avenue. So bukas po yan magaganap. Ang pagkilala ay bunsod ng tagumpay ng kanilang pelikula na Hello Love Goodbye 2019 na nakalikom ng 880 million at ang sequel na Hello Love Again 2024 na pumalo naman sa 1.6 billion sa takilya. Ang huling ito ay kinilala yun bilang pinakamalaking kinita sa kasaysayan niyang lokal na pelikula. Bukod pa rito, kinilala rin sila sa Cinema Exhibitor Association of the Philippines or CEAP bilang Box Office King and Queen 2024 na particular para sa Hello Love Again. At gaya ng ulat ng GMA Integrated News, ang naturang film ay first Filipino film to gross over 1 billion pesos. So ganito katindi ang ilan sa mga talaga namang awards na kaya talaga ngayon parang feeling nila ay nasa cloud sila dahil ilang beses na po silang kinikilala sa buong mundo dahil po sa napakahusay at napakagaling na pagganap nila sa kanilang mga movie. So, bakit ba mahalaga ang salitang phenomenal? Kasi malinaw ang kanilang tagumpay. Ang numero 880 million, 1.6 billion para sa sequel. Ang mga numerong ito ay naging basehan para ititulong phenomenal sa isang pagkilala hindi lang sa kita kundi sa phenomenal na pag-akit sa masa. So, nangangahulugan talaga to na talagang nagpinagsama silang dalawa. Grabe po yung nagiging effect, Pero, mas pinag-usapan din ngayon sa social media ang ilan sa mga sinasabing tinanggihan di umano ni Miss Catherine. Kasi si Catherine po kasi, isa po siya sa pinakamaraming endorsement ngayon. Siya po yung artista na talagang pinagkakatiwalaan ng mga maliliit hanggang sa malalaking brand, mga local brands and international brand. At dahil po dito, ay hinangaan po siya ng mga netizen. Panoorin natin ito. Ako na lang. Ako yung right at least sa'yo. Happy birthday! Kasino ka? Bata pa po ako. Kanino po? Ako na lang. Ako yung right at least sa'yo. Happy birthday! Kasino ka? Good. Bata pa po ako. Sa isang video clip na inilabas ng ilan sa mga fans itong si Miss Catherine Bernardo ay makikita po dito sa video na to, sinabi niya, tinanong niya yung kanyang mga fans kung nagkasino nga ba ito. At nung sinabing hindi po, siya po sinabi niya at parang natuwa siya nung narinig niya yon out of dun po sa kanyang mga fans. Kasi si Miss Catherine Bernardo po ay matagal nang inoopera ng casino, isang klase ng endorsement ng sugal kung saan si Mr. Alden Richards ay isa sa mga endorser nito. 20 million po ang parang magiging pinaka talent fee na binibigay sa kanya ng casino. Pero dahil alam niyang sugal ito, never po niya or ayaw niya po na mag-promote at maging isang endorser ng isang sugal. This is gonna be the reason why maraming mga artista at maraming mga netizen ang talaga namang hinaangan si Catherine. Hindi lang dahil kung sa pagkita, 'di ba, ng malaking pera, pwede niya pong gamitin 'yun, 'di ba? Pwede niyang tanggapin 'yun kasi magi-endorse lang naman siya. Pero dahil alam niya kung ano magiging epekto nito, lalo-lalo na po sa mga fans niya sa kanyang henerasyon, grabe po yung magiging effect. Kaya naman, todo tanggi po siya at talagang iniiwasan niya at ayaw niya na tumanggap ng any endorsement na may kinalaman sa pagsusugal. Kaya kung mapapansin niyo, 'di ba, yung mga brand na meron siya, puro mga luxury items, tapos yung mga talaga mapapakinabangan ng isang tao, hindi katulad ng mga ganong klase ng sugal ngayon na marami po talaga ang naloloko, So, kaya naman hinangaan si Miss Catherine kasi hindi lang siya basta pera-pera, kumbaga meron po siyang integridad pagdating po sa pagpili sa mga brand na i-endorse niya. At dahil dyan, narito ang ilan sa mga comments and reaction ninyo sa ating po last update. Sabi ni Flower Soon, dapat panindigan ni Kat tungkol sa kay Daniel Padilla na ayaw muna niyang makasama si Daniel sa movie. Sana hindi malimutan ni Kat yan, wag na yang balikan ni Daniel para marami naman daw dyan ang makakasama. So dapat wala ng balikan. Ang Katniel masisira lang ang
reputasyon ni Kat tungkol dito. Sana wala nang balikan ang Katniel kahit kailanman. Ayan. So ito naman yung kanyang komento with regards to this. Actually, so ngayon, wala pa naman po talagang napapabalita na magkakaroon ng comeback movie or comeback project si Catherine at si Alden Lee. Si Miss Catherine and Daniel Padilla. Yan po ay ano pa lang, rumors, speculation pa lang siya. 'Di ba? Pero wala pa talagang konkreto na ano talaga balita patungkol dyan. Yan sabi ni Miss Jerilyn. Hello Miss Darren, thank you sa palaging update sa mga nangyayari kay Alden at Kat din. Ako I believe na sila na talaga ni Alden. Ayaw lang nila talagang ibulgar. Ang pagmamahalan nila na pagsabihan yan si Coco Martin na sikreto na lang kasi nila kung anong meron sila. When the time is right, saka na nila aaminin na relasyon na yun. Kaya nga sakat din dyan, supportan na lang natin sila. Wag na kayong magtampo. So nalalaman din natin na totoo. Ingat at God bless. Ayan. Salamat Ma'am Shi, Jevelyn Fahut. Ayan. Salamat po sa inyong komento. At salamat din sa pagmamahal po ninyo kay Catherine at Alden Lee Charles. Ano? Hindi man pat po natin sila nakikita lagi magkasama or mga projects sa parating. Diba? At least nandyan pa rin kayo to support them. And that's really a big thing for them. Diba? Kaya naman maraming salamat po. Another one. Sabi ni Miss S. Nakaka-toxic ang attitude na pinipilit nating magkasama ang Kat10 for teleserye. Dahil talaga namang imposible mangyayari yan. Tanggapin na kasi Kat10 ako pero hindi ko ipipilit ang imposible. Magkaiba sila ng network. Bakit? Kung sa Alden may ibang project na iba kasama, wala namang kayong say. Pero sa mga project si Kat, gusto nyo si A lang ang makakasama. Ano ba yan? Hindi ko alam. Saan napunta ang unawa ng iba? May kanya-kanya silang career na management kaya sana mag-move on at support na lang kung gusto mo at kung hindi, then silence na lang. Tama naman, diba? At move on na support na lang kung gusto mo at kung hindi naman, then silence na lang. Huwag magpaka-bitter. Solid Kat ako, naging Kat din. Pero gayo, ganun talagang industriya nila. At okay na din yang hindi lang magkasama parang walang sawaan. Praying and good luck sa moving forward career ni A. And I'm rooting sa bagong magiging project ni Kat. Ganun lang. Since wala pang Kat din, dun muna ako sa pagiging solid ko kay Kat. But never na ibabash si A at magpaka-bitter. Dahil someday, somehow, baka magkakasama din sila sa movie. God bless sa lahat. I like your comments, Ma'am Shi SL, no? Alam very positive at walang halong ka-bitterness. Walang halong galit or what, diba? Hindi man sila magkasama, supportahan na lang natin yung bawat project sila. Hindi talagang may kanya-kanya tayong komento at pambabash na ginagawa. Sabi ni Miss Conchita, hello po, nakakontrata na hindi pa niya makipag-work si X. Si Kat ay may karapatang mamili sinong gusto na makatrabaho. Nasa kontrata ng official yan. So, salamat po sa mga comments po ninyo. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.